Maayo gid nga adlaw sa aton nga tanan, nagapasalamat kita sa Ginoo sa sining kagayonan nga sa gihapon kita makapadayon sa pagpamalandong sa gihapono. Today is a one of the best time to learn and to be reminded about being thankful sa Ginoo. Knowing nga ang tanan nga mga butang and even tanan nga mga sitwasyon sa kabuhi naton ang iya gid nakatutom kag kaayo nagapadayon gid. I'd like only to remind us from the book of Psalm 50 verse 5, "Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice." May the Lord bless the reading of His Word. You know, there should be a balance between asking and thanksgiving. Kung kaisa kadaranan kita, that's the word. Knowing ang Ginoo is faithful sa pag-provide sa aton ng mga needs, but sometimes mas damo nga mga tinion nga ara kita sa tion sang pagpangayo rather than sa pasalamat. Nakabalo kita nga halin sa una kung aton lang yang bilangon kag ngalanan ang mga pagpakamaayo sa Ginoo, naton na mabilang kag wala sang rason nga hindi kita makapasalamat sa Ginoo. Because ang pagpasalamat is a gesture sang isa man ka tawo nga nagatubo sa Ginoo. It's about humbling ourselves, considering o sa diin kung sa aton lang wala kita may mahimo, wala kita sa ikasara nga makatipon o kung maka-enjoy sa mga butang nga luyag naton kung sa aton lang gid kaugalingon. But we must continually give thanks to God sa aton ayhan nga paghambal, whether sa aton nga speech, sa aton nga mga ambahanon, or even man sa aton nga pangamuyo. So kabay pa nga ang aton nga tagipuson sa pagpasalamat magapadayon ini kag magatubo pagid as the years go by, kag luyag sang Ginoo nga mas matahom gid nga ang pagpasalamat naton magapadayon ini sige-sige ini kag himuon naton ini not because nga may ara kita ginauyatan o kung may ara kita nabaton sa subong nga gidugay ta gid ginhandom, but in everything and in anything God is faithful. Pasalamatan gid naton siya. So we must continue to give thanks in our words or in our speech, in our song, the way we sing sang mga ambahanon na makadayaw sa Ginoo, even man sa aton nga pagpasalamat. So of course ang aton nga pagsimba sa Ginoo privately, sa aton mga personal man nga pagsimba sa Ginoo, mahambal gid naton sa Ginoo that we are praising Him sa aton man nga kung paano man ang Ginoo nangin maayo gid sa aton. Kag of course even in public, pwede gid naton ini mapakita, mahambal sa iban, mapakita sa iban that we are thankful sa tanang mga butang nga ginhatag sa aton sa Ginoo. So we should give thanks sa Ginoo because of who He is sa kabuhi naton. Sino gid siya bala? Kung aton lang tanawon, siya gid ang tanan sa aton. And then ang iya nga gintrabaho sa kabuhi naton, kadamo gid sa mga butang nga gintrabaho niya sa pagtugay niya pa lang sa aton, sa paghimuno sa kinanglanon, physical and even man sa spiritual naton na kinanglanon, and even sa aton nga kaluwasan. Dako gid ang iya nga bahin sa aton nga kaluwasan, nga ang aton niya nga paglaom ara gid sa iya, ang aton nga future. Wala lang nagdepende sa mga butang sa palibot naton, but ang future naton is on the hands of God. So tungod sa aton nga kaluwasan, and of course sa aton man nga spiritual progress, sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi nga kita nagatubo, nagahamtong sa Ginoo. So as we continue to study sang sini nga pagtuon naton sang sini nga pulong sa Ginoo, may mga butang pagid nga makita naton diri kag luyag ko kamudalon sa gihapon sa isa naman ka mga libro sa Bible, sa Book of Colossians. Kag makita pagid naton diri ang pila ka mga butang nga mahambal naton nga salamat gid sa Ginoo sa iya gid nga katutom
sa akon. In verse 12 of chapter 1 sa nga Colossians, give thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Number 1, pasalamatan natin ang Ginoo because of our inheritance. Tigin mention dire ang word nga partakers. Yung kaisa ang aton nga tulok balat anong gid bala ang akon nga mangin akon sa ulihi. Ang kaisa nagahandom na lang kita do magapabilin ng ini nga handom. Pero ang Ginoo sobra kag labaw ang iyang nga mahatag gali sa aton nga palanublion. Kag ang iyang ihatag sa aton, of course, being his child, being a part of his family, at the same time being one of the beneficiary of his eternal blessing. Ang muna yung langit nga ginaaman niya sa aton, ang kabuhi nga wala sang katapusan. Pero ang humble dre, it is only for the saints walking in the light, in truth, in purity. Ang pamangkot kabay sa sini nga mga butang ari kita, isa kita nga nagapractice ang sini nga mga kamaturan, walking in the light, in truth, and in purity. So but sige nun, nagahambal ini about eternal life. Ang tao lang gid nga nagkilala sa Ginoo, nagtuo sa Ginoo, gintuuhan niya nga ang ginhimo ni Jesus sa cross, ang kabayaran sang iyang mga sala, kag ginbato niya si Jesus nga iyang personal nga manluluwas. So amo na ang maka-inherit bahin sa panimalay sa Ginoo. And second, in verse 13 of the same chapter, Colossians chapter 1 verse 13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his Son. So not only our inheritance but our deliverance. Nga agin mention diri ang word nga deliverance. Because kung tanaw naton dira, we are from the bondage of sin. Ang nagakontrol sang aton kabuhi amo ang kaaway sang Dios, si Satanas. Nalikop kita sang kadulman, kag amo na ang mga sala. But then in Hebrews chapter 2 verse 14, gin-mention diri nga kung sa diin ang Ginoo amo ang nag-rescue sa aton. Through Christ's suffering and death, we have been rescued from that sin. Sinful background, sinful life, sinful world. Kaya even though nga ari kita sa sinang kalibutan sa gihapon subong, pero ang kanami sina kay nakaibalo kita sa aton nagulingon nga ang Ginoo nag-rescue na sa aton. Ano man aihan nga mga butang or sitwasyon ng aton maagyan sa ulihi, but nakaibalo kita that when our life will end sa sinang kalibutan sa pila ka adlaw, na rescue na kita sa Ginoo. We will be with Him. We will experience eternity and eternal joy, worship nga iyagid niya ginaman sa aton sa Ginoo. In other words, we will experience victory over sin because even the Lord Jesus Christ, He experienced victory over death. Kaya sang tion nga ginbayaran niyang aton nga sala, ginpaagay niyang iyadugo, napatay siya, pero nabanhaw tungod sang iya gahom nga iya ginpakita para sa aton. You know, sometimes ang aton nga una-una, mapasalamat lang ko kung ang akon nga handom, nga pinakahandom, mangin akon. But then, you know, to compare to these blessings ang inhatag sa aton sa Ginoo, the inheritance, the deliverance over sin, imprisonment from sin, it is more than sa kung anuman nga kalipay, nga blessing, nga ginahandom naton sa sininga kalibutan. And then the last here, still in verse 13 of Colossians chapter 1, siling niya, who hath delivered us from the power of darkness, that is deliverance, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Dara naton makita ang word nga translated.
So kung ang aton niya nga pasalamatan, our inheritance, our deliverance, thirdly, pasalamatan man naton ang aton nga transference. Hambal sa isa ka ambahanon, kita pilgrim sa sininga kalibutan. This world is not our home. We're just passing through. Yung iban nga mga katawhan, pamanguton mo, after ayhan sa kamatayon, what would be the next sa inyong nga kabuhi? Sometimes, ang iban hindi makahambal sa tulid kung paano man ang ilang kabuhi. But then, automatically, makita natin dere nga ang tao nga nakakilala sa Ginoo, may ara sa kangtanan sa Ginoo, hindi siya magabato sa sininga kalibutan, kundi magabot ang tion, God will transfer him to the place we called eternity. So, yan ang again promise sa aton. Nga, pagkatapos niya nga mahuman, mahimo, ang in-prepare niya nga lugar para sa aton, He will come again. Yung karami sila, kaya nga, anong hambal niya? Kundiin ako, dito man kami. Our lives should be under the control of Christ. We are to be thankful to God for what Christ did for us. Kabay pang ang aton nga una-una nga mahambal kita mapasalamat lang ko sa Ginoo sa sini nga mga butang kun ini matabo sa akon, kun amuni ang akon madangatan. Kabay pa hindi lang magalimit sa amunan nga mga halambalanon. But sa subong pa lang natin iyon, mahambal ka, mapasalamat kid ako sa Ginoo tungod ng iya nga pagpakamaayo, hindi lang mga pagpakamaayo nga diri sa kalibutan, kundi pagpakamaayo nga hindi mahatag sa kalibutan, kundi si Jesucristo lang yan. We thank the Lord for our inheritance. We thank the Lord for our deliverance. We thank the Lord for our transference. Because we are sure that we will be with Him forever. That is His promise. Salamat sa Ginoo for giving us that kind of privilege, that kind of blessing, the eternal blessing that the world could not give. Kabay pang ang tagatagsa sa aton sa siningat iyon, we have that reason to give thanks. Kay ari ini sa aton. Abyan kung wala pa ini nga mga butang sa imo, basi wala ka pa sang rason nga magpasalamat sa Ginoo. These blessings are for free. Kilalaha siya nga imo Diyos sa imo nga kabuhi. Tuuhi siya nga ang iya ginhimo dito sa cross, pagpaagay sang iya dugo, pagpalansang sa cross, ginhimo niya ato kabayaran sang imo nga sala. Pagbato na siya nga imo Diyos ng personal nga manluluwas. Himuwa ina nga matuod sa imo tagipusoon kag ikaw manginbahin na sa panimalay sa Diyos. You will experience later this kind of blessings. You will enjoy these blessings with Him for eternity. Sa aton nga mahambal mo ayhan nga dugay nako nga na himo ang ini nga desisyon, dugay nako nga nakatalupangod sa sining mga butang, kag mahambal mo sa imong hugalingon, ari na ako sa sining nga mga tiniyon nga nagahulat sa sining nga mga pagpakamaayo. As we wait sa tion na kitatawgon sa Ginoo sa himaya, let us continue to give thanks. Let us continue to praise Him as our outflow of our thanksgiving. Let us continue to be more faithful sa pagpakita, sa pagbalos, sa katutom sa Ginoo sa aton. Since then, sa sining mga tinion, even in the future. Let us give our lives to Him. Let us be thankful always. Let us give thanks for the rest of our lives. Let us pray. Father, we thank You for Your word. We thank You for giving us this opportunity to be reminded of Your word. Kapag Ginoo nga, hindi lang nga
mapamatian namon ini, kundi makabuhi namon ini. Because we have no reason na hindi kami magpasalamat sa imo sa tanan nga mga pagpakamaayo ang ginhatag mo sa amin. Tagay kami sa humbleness, tagay kami Ginoo sa kalipay, as we continue to praise you, to serve you, to give thanks of all the blessings that you showered upon us. Thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen.